Good morning mga ka-faith. Welcome back to my channel. Bagong umaga, bagong vlog, bagong pag-asa, bagong blessing. Kasi every gising is a blessing. Ayan, nakikita niyo po ang aking ginagawa. At meron po tayo dyan, manok. Nahiwa ko na po yan. At saka yung sayote. Ayan. Dahil ngayon po ay magluluto po tayo ng tinulang manok. Kasi nakabili ako kahapon ng dahon ng ampalaya from Wanchay. O, diba? Pumiyahe pa yan, mga ka-faith. Dahil gusto ko lang pong umigop ng mainit na sabaw. Ayan. Lilinisan lang po natin, babalatan lang po natin ang ating sayote. Tsaka natin hihiwain ng cubes para sa ating tinola. Yung dahon ng ampalaya, makikita nyo mamaya, nahimay ko na yan. Ayan, nakababad dyan sa tubig. So, ayan, hihiwain lang po natin ng desire, kung ano ang desire natin, gaano kalaki. Ayan, ganyan lamang po. Ayan, pwede pong papaya ang ilagay, o kaya ay malunggay, masarap po yan mga ka-faith. So, ayan na po ang ating ampalaya. Binabad ko lang siya sa tubig. Ngayon ay hahanguin na natin mga ka-faith. At sisimulan na po natin ang pagluluto ng ating manok. Ilocano style ang ating pagluto mga ka-faith. Dahil ganun po ang alam natin. Hindi kagaya ng iba na ginigisa pa yung bawang, sibuyas at saka luya. Ako po direct na yan, yung manok. Kaya keep on watching mga ka-faith. Ayan na, ready na po ang ating mga ingredients. So ayan na, meron na tayong sayote, ampalaya at saka yung manok. Wow, hihigop tayo ng mainit na sabaw ngayon. Kahit mainit ang panahon, masarap po humigop ng sabaw mga ka-faith. So ayan, samahan nyo ako mga ka-faith sa ating pagluluto. Tara na po! Ayan, una pong gagawin natin mga ka-faith, ilalagay lang po natin yung manok sa kaserola or kawali. Then, lalagyan po natin siya ng luya, yung pinitpit na luya. Ayan, yan po ang nagtatanggal ng lansa sa ating manok. Ayan, tapos, i-boil lang po natin yan. Hayaan natin na maluto siya sa sarili niyang katas. Ayan, hintayin natin na lumabas yung katas ng manok mga ka-faith. Hindi kagaya ng mga ibang nagluluto na nilalagyan pa ng manteka, ginigisa pa yung mga rekado or ingredients. Nakakadagdag lang po yan ng oil o kaya taba. Yung manok mataba na yan mga ka-faith. So, tama na lutuin niya yung sarili niya, yung manok. Di ba mataba yung manok? Tignan nyo mamaya mga ka-faith. So, ayan yung manok, magtutubig din. Kasi, lalabas yung katas niyan. Tapos, lalabas din yung taba. Kaya, hindi na dapat nilalagyan ng mantika or ginigisa yung mga ingredients. Ayan, ganyan lang po ang pagluto naming mga Ilocano ng tinulang manok. Ayan, parang igigisa namin yung manok sa sarili niyang mantika. Ayan. Ayan, hintayin lang natin na matuyo yan. Gigisain niya yung sarili niya. Saka natin siya lalagyan ng tubig para yun na yung sabaw natin. So, keep on watching mga ka-faith.
ayan, lumabas na yung ano ba to? Taba ng manok. Ayan, oh, yellow. Alam nyo ba na yung manok na yan, tinanggal ko na yung balat, mga kafe, para sa ganun ay hindi po masyadong mataba. Pero tignan nyo naman ang taba, o diba? Tapos, kaya hindi namin ginigisa yung mga ingredients kapag nagluluto po kami ng tinola. Nahayaan lang namin na yung manok ay masisi siya sa sarili niyang taba. Yan, lalagay na po natin yung ating sayote. Kasi malambot na yan yung manok, mga kape. Lulutuin lang po natin yung sayote. Saka natin ilalagay yung ampalaya. Wow, sarap niyan. Stay put lang po kayo, mga kape. Ayan, nailagay ko na po, mga kafit, yung dahon ng ampalaya. Take note, kapag nailagay na natin yung dahon ng ampalaya, huwag na po natin siyang takpan para sa ganon ay hindi po magbago yung kulay ng ampalaya, mga kafit. Ayan, napakasarap po yung pait ng ampalaya. Ang sarap-sarap ng dahon ng ampalaya, mga kafit. Try nyo pong tinola with dahon ng ampalaya. Baka ang alam nyo lang, malunggay, tsaka papaya, sayote, yun lang ang mailagay sa tinola, mga kafe. Hindi po masarap, mas masarap po yung ampalaya, tsaka dahon ng sili. So, ayan, mga kafe, luto na po ang ating tinulang manok. Ayan, maraming salamat po sa iyong panonood. Salamat at nakarating kayo sa dulo ng aking video. Naway hindi po kayo magsawang sumuporta sa aking channel. Lagi po tayong mag-iingat at manalangin. Pasalamatan ang ating Diyos sa mga biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin.
Hanggang dito na lang. I love you all and God bless.